sa mga nakakakilala kay Excel at Mikey, please, kapag nakita may stress ka, kami 2 million yung invest namin, hindi siya biro. Kaya ako hindi ko na lang din siya iniisip masyado. Pero syempre, yung 2 million na yun, napakalaking bagay nun sa amin. Sabi, mukhang na-scam nga sila nang umaabot ng 200 million di umano. Kaya ang question nila, maibabalik pa ba yung perang ininvest nila na hinihintay nila 2 months na? So, panoorin natin itong buong discussion. Sa mga nakakakilala kay Excel at Mikey, please, kapag nakita may stress ka, kami 2 million yung invest namin, hindi siya biro. Kaya ako hindi ko na lang din siya iniisip masyado. Pero syempre, yung 2 million na yun, napakalaking bagay nun sa amin. Dahil hindi naman kami talagang milyonaryo na para hindi namin habulin yun. Pero syempre, kailangan namin yun. Lalo na yung mga naawa kami sa mga kasama namin na OFW na inutang lang daw nila yung pera na yon. Tapos may mga iba na buntis, nai-stress talaga sila sa nangyayari. Dahil kahit anong contact namin sa kanila, dami accounts yung pinapa-kuyusap na nila sa amin. So anong namin, assurance namin na mababalik yung pera namin. Gusto na lang namin kunin lahat yung pera namin. Kaso walang ganun. Meron mga ibang binibigay sa amin na option pero hindi siya tama eh. Hindi siya para tanggapin pa namin yung ganung option nila. Parang lumalabas pera namin yun pero kami yung nahihirapan. Pero hindi kami mababaliktad kasi totoo yung sinasabi namin. Ba't kami mababaliktad? Wala kami sinasabi dito kasi nungalingan lahat yun. Katotohanan lang ha guys. Ganito yan. Huwag na lang kayong basta-basta magtitiwala sa kahit anong investment, hindi man sa kanilang dalawang mag-asawa. Kahit kanino talaga guys, huwag na. Itago nyo na lang yung pera nyo. Oo, 200M kami. Hindi ko alam kung sino pa yung mga iba dahil yung iba wala pa sa hindi 200M, 200 million yung na-invest sa lahat. Yeah, 200 million. Hindi. 200 million na. Oo. 200 Kasi million kami nag-invest. May nagsasabi, 200 million kayo. Hindi po. Oo, hindi kami 200 million na katao. 200 million na pera. Guys, na in-invest namin. I don't know sa mga iba na kung bang nabalik na yung capital nila. Kami kasi nakapag-payout kami 7 times lang. Hanggang ngayon, 2 months na wala pa. End na ng contract namin this December 19. Pero hindi namin alam kung kailan namin makukuha yung makukuha ba namin siya or ano. So yun lang guys. Ayun lang guys. Gusto lang namin sabihin sa inyo na mag-iingat kayo sa mga tao kahit artista pa yan, mga ganyan. Huwag tayong magtitiwala. Mahirap guys. Alam nyo ba, kaya naman din kami nagtiwala dyan kay Excel kasi guys, sikat yan. Sinabi nila yan sa amin na hindi sila magpapasira kahit sa kaninong dahil nga sikat sila. Naniwala naman kami kasi kilala sila eh. Iniisip namin na kapag nangyari man na may scam man siya or kung ano man mangyari, siya yung mananagot guys. Ayun naman yung pinangako niya. Ayun naman din talaga yung pinangako niya sa amin na siya yung mananagot sa kahit anong mangyari kung may scam man siya or what. Pero ngayon, hindi namin siya makausap. Hindi naman siya yung nakikipag-usap sa amin. Hindi talaga siya nakikipag-usap. Kung nakikipag-usap siya, isang beses na lang kami kinausap. Ngayon nga, hindi na siya Kanina nag-share post ako nung post mo ata yun, madam, yung share ko. Ngayon, hindi nakapag na ako kay Excel, ay kay Mikey. Yung post ko, nanawagan lang ako kay Mikey na kausapin. Oh, yeah. Pero wag ka nang Sinare ko yun, ng mga confidential. Kasi baka may mga dyan, spy. Hindi, okay lang yun. Dahil di man mawawala. Dahil nga, nag-live ka kasi kaya meron nanonood. Okay lang naman na mag-live. Panoorin na lang nila yung guys, gusto lang namin kayo i-aware. Huwag na kayong galit. Sa isang post sa Facebook, sabi, nagmamakaawa po ang mga OFW at abroad na nag-invest sa inyo.
Meron din sa Pinas mga naglabas ng pera. Sana po, kausapin nyo kami. 2 months na pong delayed ang aming kita sa ininvest namin sa inyo. Kayo ang kausap namin, sana magipag-usap kayo ng maayos sa amin. Binlock ako ni Excel, in-unfriend ako ni Mikey sa personal Facebook niya. Bakit po ganon? Maayos kami naglabas ng pera. Sana maayos din kayo makipag-usap sa amin. Nai-stress na kami. So, hashtag Raffy Tulfo in action. So, mukhang matutulfo talaga sila, no? And, meron pang isa dito. So, sabi dito, kung meron kang kapital sa negosyo, doblehin natin ang inyong puhunan sa loob ng 1 taon. Sure ang monthly income kahit busy ka sa work o negosyo o nasa abroad. Let's go! Ayan. Tapos dito po sinabi sa chat, clarify ko lang kasi madaming fan page ng ibang tao. So as planning to invest money, paano ko malalaman kung legit or fan page lang ito? Kaya ako nag-ask kung si Excel ang kausap. So, admin po ito ni Sir Excel, sabi niya. Okay, paki-explain po yung about sa kikita ng 5% interest for every 12 months. So, after 12 months, anong mangyayari? So, mukhang ito yung double your money scheme. Similar story time. Alam nyo ba, 10 years ago, na-scam din ako. Investment scam din. Parang ganito. Yung double your money scheme. So, ganito yung nangyari. Lumapit sa akin yung isa sa mga close friend ko na very motivated siya, no? As in, very motivated siya. Tapos, inuto niya ako. Ako naman, na si Shunga, nauto ako at naki-invest. So, ganito yung mechanics. For example kasi, kapag nag-invest ka daw ng 50,000 o kaya, or 100,000 na lang para mas clear, meron kang monthly na 20% interest. So, kapag 100,000, ang makukuha mo next month is 40K. So, ganyan ang mangyayari for 6 months. Tapos, pag isuma total mo, magiging 200K yung balik sa'yo. So, ang nangyari sa akin, nag-invest ako, tapos, naka-receive ako the following month, 1, 2, 3. So, November yun November ako nag-invest. Nakakuha ako ng December, January, February. Pero nung March na, wala na. As in, wala na kasi doon na nag-start na mag-shutdown yung company na investment company Kineme. So, marami na ang very anxious, ayun, umiiyak na, hanggang sa ma-realize mo na na-scam ka na. So, 50% yung ininvest ko, naibalik sa akin, pero 50%, Kaya, ayun, nalungkot talaga kami. Tapos, ang nangyari, nag-file kami ng case. Pero, wala na. Lumipad na ng abroad yung tao na responsible sa pag-build up ng investment scam company na yon. So, hanggang ngayon, wala as in. Alam mo, sobrang nalungkot talaga ako nung na-realize ko na na-scam ako ng bonggang-bongga, as in, bonggang-bongga, yung hard-earned money mo. Tapos, to the point na nagkakaroon ka na ng thoughts. Thoughts pa lang yun na gusto mong tumalon, yung mga ganon, na thoughts. Pero syempre, hindi ko naman nakahayaan yung sarili ko na umabot pa ako sa ganon, no, na stage. So, ang ginawa ko, bumawi na lang ako. Bumawi ako sa work, nag-work, para naman i-rebuild ko yung financial status ko ulit. Yung ganon as in. Tapos, simula nun, ayoko na talagang lumapit pa sa mga kahit na anong investment scam na yan. Kaya, ang pinaka-importanting lesson sa ating lahat is, kapag naamoy mong too good to be true, yung double your money or triple your money scheme, malaki yung possibility na scam talaga yan. Tapos, i-observe nyo yung mga ganyan na nag-i-invite sa'yo. After 6 months, malungkot sila kasi na-scam sila. Yung mga ganyan na kineme. So, nakakalungkot lang kasi may mga nabiktima talaga na nagoyo sa ganitong klaseng paraan na, alam mo yun, na-take advantage na tuloy sila. So, I hope na may chance pa rin na maibalik yung pera sa kanila if ever man na maibalik. Pero for sure, magkakaroon talaga yan ng case. So, parang sa amin, nag-file kami ng case pero walang nangyari talaga. And hindi na ako mag-expect kapag
mapapanood ko sila sa Tulfo, kay Raffy Tulfo in action. So, yan yung big lesson sa ating lahat na wag lagi magpapaniwala. Mag-research muna kayo, magtanong-tanong sa mga kakilala nyo kung ano yung mga na-experience niya. Tapos, ayun, magpa-advise kayo bago kayo pumasok sa mga ganitong klaseng kineme. Kasi mahirap na. Ayan. Kaya sana may natutunan kayo dito sa video na to. And sana maliwanagan kayo kapag may mga nag-offer sa iyo na double your money scheme. Kasi, naku, baka ikaw na ang susunod na makeme. Okay, so that's it guys. Thank you and have a wonderful day.